Willie Revillame. Hindi ho yan kasali sa ating listahan kasi wala akong paninindigan yan eh. Siguro dahil nung panahon ni Tatay Digong, presidente si Tatay Diggs, kaya lapit siya ng lapit. Hindi lang siya inendorso ng PDP laban, nagmaktol. Ay, hindi naman alam ni Tatay Digong natatakbo ka. Di ba? Ano ka yung tipong yung mga pa-importante ba? Eh, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Dito sa video na to, papaalala ho natin doon sa mga kababayan nating naniniwala pa rin sa mga palusot nitong si Bersamin at nitong si Marcos Jr. at lalong-lalo na yung mga alipores ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Uulitin ho natin yung mga sinabi nitong si Vice President Sara Duterte noong nakalipas na taon. Hi, remind ho natin yung mga kasama natin at yung mga bago ho sa PH Update. Noon pa lang ho, kinwento na ho sa atin itong si Vice President Sara Duterte kung paano gumagana ang paggawa ng budget dito sa bansa na to at 2 tao. Ayan, nakaganyan pa si VP. 2 tao lang ho ang may control ng budget ng sambayan ng Pilipino. Heto na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating mga mega love shout. Natambakan ho tayo, mega love shoutout ho muna natin, no? Teka lang ho, ilagay ko lang dito to, tapos mega love shoutout ho tayo. Ito na ho, mabilisan lang ho ito, pasadahan natin na mabilisan. Natambakan ho tayo, Lunes bukas, kaya kailangan ho, maano na ho natin to, ma-shoutout na ho lahat ng mga nagpakulay sa mga nakalipas na video natin. Ito, dito kay Sir Jordan Cabigo, no? Isa sa mga talagang ano ho natin yan, talagang napakasugid ho na taga-suporta niya, si Sir Jordan Cabigo. Mega love shoutout, Sir, ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout dito kay Vanji Sambrano. Ma'am Vanji, maraming salamat to dyan sa 150 pesos. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Marcel Flores. Ma'am, maraming salamat to. Itong si Ma'am, meron pa siyang reels dito kay VP Sara. Mega love shoutout. Solid Duterte Salamat ho diyan sa pinadala niyo na yan. Ingat ho kayo. Sanda ko man ho kayo ng digdig. Siyempre, kailangan naman mawala yang si Sir Jordan Cabico. Di ho nawawala yan. Kada video ho natin, nandyan yan. Mega love shoutout, Sir Jordan Cabico. Mega love shoutout dito kay Chimmy Kim. Chimmy Kim, PH Update. Pakisali naman si Dr. Willie Ong. Sasali ho natin yan. Iyang si Wilbert Lee. Sige ho mga kababayan, kasi inintay pa ho natin yung listahan ni Tatay Diggs. Pagka hindi ho yan nakumpleto, pagka sinabi ni Tatay Digong, ito lang yung mga susuportahan natin, maglalagay ho tayo ng mga gusto natin. Yan si Doc Willie Ong, kasama ho yan. Pero hindi muna natin pinapangunahan yung listahan ni Tatay Diggs kung sino ho muna yung mga sinuportahan niya sa publiko. Yun lang ho muna ang ating ilalagay dyan sa Gedli. Okay? Pero magaganda ho yung mga na yan, yung mga pangalan na nababasa natin dyan sa pinapasama na to ni Ma'am Chimmy Kim. Maraming salamat. Mega love shoutout to. Maraming salamat. Mega love shoutout dito kay Ma'am Lorna Mazarate. Ma'am Lorna Mazarate, ingat to kayo dyan sa Hong Kong. Itong si Ma'am Lorna, parang relax lang siya. Mega love shoutout, ingat to kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay, siyempre, kanino po ba? Kay Sir Jordan Cabigo. Mega love shoutout. Talagang si Sir Jordan, oo. Mega love shoutout din ho dito kay Zero. Ay, naku, laki naman yan, Zero. Maraming salamat. Palakpakan ho natin. Salamat po dyan sa dyan sa $10. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am G. Sichon. Ma'am Banji, long time long time no see. Ma'am Banji Sichon, maraming salamat to. Yan, suki yan. Yan yung mga talagang datihan ng mga nagpapakulay sa comment section. Maraming salamat. Mega love shoutout dito kay Ma'am Banji Sichon. Mega love shoutout dito kay Maru TV. Maru TV, maraming salamat dyan sa 50 pesos. Mega love shoutout. Napakailang tulong yan. Dito kay mega love shoutout dito kay Phil Canada Family Vlog. Phil Canada Family Vlog, maraming salamat dyan sa $7 Canadian. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Chick Wanderers. Maraming salamat ho. Salamat at meron matino na vlogger katulad mo. Maraming salamat. Di naman ho ganun katino. Ito na naman, itong si
Sir Zero, maraming salamat to. Maraming salamat to. Sino to? Anong pangalan niya dito sa kanyang ano dito? Rosara Man. Ma'am Zero, maraming salamat to dyan sa $10. Mega love shoutout. Grabe naman ho yan. Mega love shoutout din ho dito kay siyempre alangan naman mawala itong si Ma'am Yvonne. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Ayun na nga ho mga kababayan, pinapakita ho natin yan para hindi ma-pressure yung iba natin mga kasama dito para magpakulay. Para pasalamatan lang ho natin yung mga nag-extra effort sa pagsuporta sa ating mga ginagawang reaction video dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, kita nyo yan. Sinong kasama niya? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw ha. Kasama ho niyang si Kuya Will. Walang iba kundi ang si ano pangalan niyan? Yan si Boy Kilay. Diba? Ngayon pa lang ho, nakikita na natin yung mga nakapaligid dyan sa mama na yan. Asaan nyo ho, pagka naging senador yan, hindi rin ho natin mapagkakatiwalaan yan si Willie Revillame. Hindi ho yan kasali sa ating listahan. Kasi wala akong paninindigan yan eh. Siguro dahil nung panahon ni Tatay Digong, presidente si Tatay Digong, kaya lapit siya ng lapit. Hindi lang siya inendorso ng PDP laban, nagmaktol. Baka hindi naman alam ni Tatay Digong natatakbo ka. Di ba? Ano ka yung tipong yung mga pa-importante ba? Di ba? Hindi naman ako inano. Ngayon pa lang nakikita na ho natin kung sino nakapaligid dyan sa mama na yan. Sa tingin nyo ho ba, base sa mga nakikita nyong kasama nitong si Willie Revillame, gagawa ho ba ng matino yan? Nasa sa inyo ho yan kung iboboto nyo yan. Pero ipapangampanya ho natin na wag iboto yang si Willie Revillame. Kita nyo naman kasama, naku po. Ito ngayon ang napakainit na usap-usapan sa social media. Dahil si BP Sara ayaw tantanan itong mga ulupong na to. Ngayon ho mga kababayan, meron hong panawagan ng ating mga kababayan. Kasi kung nananawagan na i-impeach itong si BP Sara, ano tong si Marcos Jr. special? Si BP Sara wala pang napatunayang linabag. Maliwanag ho ha, iniimbestigahan pa sa COA. Ha? Iniimbestigahan pa, nagpatiuna lang yung mga aliporos nitong si Marcos Jr. dyan sa House of Representatives. Ngayon, pinapalabas nila na meron ng ginawang paglabag itong si BP. Wala pa hong ginawang paglabag. Pero itong mama na to, pinirmahan ho niya ang budget kahit alam niyang palsipikado. Hindi dahil dun sa mga kulang-kulang ha. Hindi ho dahil dun sa mga kulang-kulang. Una sa lahat, ang budget para sa education. Nakita niyo naman ho kung paano tinapyas. Pero still, pinirmahan pa rin ho niya. Ganyan ho yung kawalang niya. Yung subsidiya na dapat ilaan sa PhilHealth, hindi ho nila linagyan ng subsidiya. Ano hong ginawa niya? Kahit na tinanggalan ng subsidiya, anong ginawa ni Marcos Jr.? Pinirmahan. Ngayon ho mga kababayan, sa kalagitnaan na nangyayaring iskandalo na to sa budget, meron hong umiinit na panawagan. I-comment nyo dyan sa baba kung sang-ayon ho kayo dito. Gusto mo bang ma-impeach si Bongbong Marcos? Pakinggan natin ang boses ng Pilipinos. Ano mga kababayan, ilatag nyo na sa baba. Ilatag nyo na ho yung mga punto de vista dyan. Ito na ho, rekta na ho tayo dito kay BP Sara. Ipaalala ho natin sa ating mga kababayan. Noon pa lang ho, kinwentuhan na tayo ni VP kung ano talaga ang estado ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa pagbalangkas ng budget. Kung sino yung dalawang tumitimon dyan sa paggawa ng budget na yan. Heto ho. Sinabi ko na yan. 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman nakita yun nun eh. Sabi ni Saldi ko, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila. Ang expert na kasama ni Marcos Jr., mga expert na magnakaw,
expert na isahan ang sambayanan. Yun ang mga kasama ni Marcos Jr. Mga expert to sa kalokohan. Yun ang kanilang pagiging expert. Pero expert na magbigay relief. Kahit papaano makapagbigay ng kapaki-pakinabang na pagbabago sa sambayan ng Pilipino. Naku. Wala akong expert na kasama si Marcos. Marami siyang kasamang expert pagdating sa pag-i-import ng mga agricultural product, pagdating sa pagpapapasok ng kung ano-ano sa ating bansa, pagdating naman sa foreign policy, expert yang si Marcos Jr. kung paano painitin ang issue dyan sa West Philippines. Yan ang expert. Expert po siyang makinig sa mga request ng Amerika. Expert po siyang magbigay ng bagong EDCA base. Yan po siya expert. Pero para sa kapakanan ng ating mga kababayan, naku, wala siyang expert na kasama dyan. Diba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na? Ano nangyari? Bakit naging ganito? Diba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan mo. Bakit ganito na? Pagdating ng DICAM, diba? Merong daming insertions na. Walang paper trail, and then suddenly sa DICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Maling tayo na. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo, kasi ikaw ang nag-submit ng net, ay nakita mo kung anong lumabas sa DAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So, mayroong president na, okay, ito yung map. Then, after a few months, okay, ito yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. Ayun na nga ho mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw yung paliwanag nitong si VP. Dalawa lang ho talaga ang may control ng budget. Kung dati si Saldico at yang itong si Tamba, ngayon ho, 'di ba, pinalitan nitong si Saldico, pinalitan ni Stella itong si Saldico. Pero wag ho kayo maniwala. Kalokohan lang 'yun. Malamang sa malamang si Saldico pa rin ho, ang humahawak dito kay Kimbo. At ito ho ang inahawakan ni Kimbo nitong si Saldico ngayong mga panahon na to. Panoorin niyo ito mga kababayan. Tinatanong lang ho itong si Kimbo. Ito. At what point did the figures come in? Yan ang talagang journalism. Dito sa isa na to, napabilib ako nitong si Joseph Moro, di ba? Nung mga nakalipas na taon, talagang bugbog sarado sa atin. Wala na ho kasi. Dati kasi, nung mga panahon ni Tatay Digong, diyan sa press briefing. Lagi yun. Every other day or every day, laging may press briefing. Doon yung mga update, doon pumapasok. Pero ngayon, wala na akong kakwenta-kwenta yung press briefing. Yung tipong yung sa Malacanang. Kasi maiinit yung batuhan nun eh. Kasi daming opposition. Lahat ng media, bato sila ng bato sa Malacanang. Pero ngayon, wala akong kwenta yung mga pinagagawa nila doon. Pero mamaya, papanoorin ho natin yung naging interview dahil nga dyan sa issue ng budget. Kinausap nitong si Pangandangan, nitong si Bersamin, at yung iba pang mga kasama nitong si Marcos Jr. Nagkaroon sila ng interview sa media. Tuloy ho muna. Bakit kayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, nag-wait na lang po sa na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Parang yung tipong na-corner. Alam mo yung bata pag nagsisinungaling? Pagka alam mong nagsisinungaling, yung tipong nakaganyan na lang sa'yo, wala na brad eh.
Kumbaga, yun na eh. Kumbaga, ano na kayo, hubad na kayo sa sambayan ng Pilipino. Nakita na namin, alam na namin kung anong mga ginawa nyo. Kahit na ano pang explanation nyo, hindi nyo mababago yung katotohanan. Paano nyo lalagyan ng laman yung mga nakasisi na email sa lahat ng congressman na pinagsendan nyo noong nakaraang taon, nung rinatipikahan yan sa plenaryo, ha? Paano yung papalitan yon, yung mga nasa email na yon, gayong wala lahat, ang daming kulang doon sa BICAM report na yon. Kaya hindi ko sila pwedeng magsabi na hindi totoo yung linalabas nitong si Isidro Ungab, kasi yung mga ebidensya nasa email pa nitong mga congressman na to. Baka yung iba hindi nga nagbubukas ng email yung mga yan eh. Baka nga hindi nga nila alam yung email, alam lang nila pera. Di ba? Baka hindi nga sila marunong magbukas ng email, gumawa ng email. Baka wala nga alam yung mga yan. Si SP na-explain na lang. But what issue is the BICAM? Between the BICAM Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang mga yan hindi mapagkakatiwalaan. Kaya pagka maghahalal tayo ng ating mga leader, siguraduhin natin yung mga leader na talagang kapakanan ng sambayan ng Pilipino ang talagang puprotektahan, hindi yung kani-kanilang mga bulsa. Ito, pakinggan natin to. Magandang umaga po. Secretary Amina, pakilinaw lang po yung naging pahayag ni Representative Ungab na merong mga blank items doon sa BICAM report. Sino po yung nag-fill in nitong mga blanks na ito bago siya na submit bilang endorsed bill? Yung kayo na rin po nagsabi, it's the BICAM report po. So, may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. So, siguro we can just go back a little lang on the budget process or the legislative process. Siguro I can Yan nung alin na yan yung binitbit ni VP Sara kasi Vice President si VP. Etong alin na to, gusto niyang lumapit kay Marcos Jr. sa picture taking. Ang sabi ni VP, mapapil ka din, ikaw na. Gusto mo, ikaw katabi. Yan na, ikaw na katabi. Ako dito. Baka may sama ka pa ng loob kay VP, madam, ha? Huwag na ko kayo magalit. Nakalipas na yun. Kalimutan nyo na yun. Pagkatapos na, kalimutan na. share a little bit because it came from the Senate po. I was a young staffer from back then. So, pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So, ang i-report po sa floor at ang i-ratify ng floor, yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po, magkaiba ang version nila. So, ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag-ratify sila, even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasunduan nila. And then all the rest, wala pa po yan. So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill, enrolled version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po niya, Senate at saka yung Nako, tinuturuan tong si Pangandaman, tinuturuan mo siya. SecGens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din po ang makakapagpuno nung blanco. So walang nakarating sa Office of the President na may blank items? Like, Di po kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung nira-ratify nila sa floor. Kasi iba po ang format nung nira-ratify. and another clarification, Secretary, Baka kasi yung enrolled bill, na-consolidate na nila lahat ng pagnanakaw na gagawin nila. Iba kasi yun eh.
yung gulangan at mga kalokohan, pasok na pagka ibibigay na sa Malacanang, pagkapipirmahan na lang nitong si Bangag. Sabi nga ni Presidente, suboptimal yung description niya doon sa 2025 national budget. So nagkaroon ng adjustments like dun sa press conference si Secretary Remulla, he said na merong mga additional na intelligence funds sa DILG, so kailangan i-transfer dun sa ibang mga programs. How does it work? Paano po yung magiging sistema nun? Paano yung magiging proseso ng pagta-transfer? Meron po tayong tatlong mechanism on kung paano po natin pwedeng ma-prioritize yung mga programa po na hindi na naisama sa General Appropriations Act. You have to remember that we have the President's budget. Ito po yung ginawa po ng Cabinet together with the President. Ito po yung pinasa natin sa Kongreso. Ito po yung National Expenditure Program or the President's budget. May mga nakalagay po doon. It's consistent with our Philippine Development Plan, consistent with our socio-economic framework, consistent with the respective roadmaps of the different departments. So, nasa Constitution po na ipapasa po yan ibibigay po yan sa Kongreso, tapos sila po ang magbibigay sa atin ng go signal kung ano po yung gusto nilang ilagay doon sa General Appropriations Act. Ngayon, nung lumabas po siya, of course, nagkaroon po ng mga amendments yung ating mga nasa legislatura. Some of it are not yet first shovel-ready and not consistent or hindi po siya priority ng mga department heads and secretary and the administration. So may tatlong mechanism lang po yan na pwede gawin. Hindi po natin pwedeng basta-bastang ibalik yan dahil bawal po sa atin yan. First, kung ano po yung existing. Parang di nyo naman alam yung bawal. Bawal daw sa kanila. Meron pa bang bawal sa inyo dyan? Ha? Di umano, diyan sa palasyo nagpupulburon sila. Nabalitaan niyo ba yung PSG na nagpatiwakal? Dahil sa kahihiyan na inabot niya diyan sa pamilya na yan. Naku, meron pa bang bawal diyan sa Meron pa bang bawal, madam? Na mga programa mo, may mga line items ka dyan, kung hindi mo po siya magagamit or nagkaroon ka ng savings, may different reasons po for savings. Pinabid mo, mas mura yung lumabas nung pinabid mo. Pangalawa, ayaw mo na yung proyekto, ina-abandon mo na, I think hindi mo na siya priority. Yun po, pwede po tayo mag-augment, use of savings and augmentation. Ang process po niyan is that i-request po yan ng ahensya and it goes to the Office of the President for approval. Ang second po is walang kwenta itong si Pangandaman, no? Punta ko tayo dito kay Bersamin. Working efficiently, functioning well so that we can achieve our targets. Palisakan. Sorry, Secretary E.S. Bersman, sir. Napag-usapan po ba dito sa forum ninyo kung ano ang magiging implication nitong looming legal constitutional challenges sa budget? Naku, yan na nga ba? Hindi pa namin alam kung ano yung complexion ng mga challenges. We are just receiving this from the media that there will be challenges. But until we see the actual complexion of those, whatever challenge may be mounted, it is speculative for us to say or comment on any of them. Pero ano ho kaya magiging scenario should it come to that, na magkaroon nga po ng legal challenge sa budget and then the Supreme Court steps in and Wala. declares it unconstitutional? Paano ho mangyayari sa budget natin? Wala. Alam mo, the Supreme Court will never stop the budget. Yun, ito ho yung kanina na gusto ho nating tapusin itong mga punto de vista nitong si Bersamin. Ako, pinangungunahan mo na naman na Supreme Court, di ka nakasali doon. Kasama ka na ng mga bangag, huwag ka na pumorma doon. From being implemented. All right? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget.
But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year, or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Okay, but right now, the government must continue to function. There is a duly approved budget, subject to all those that were vetoed, the items. As we have been clearly telling, the effect of the veto is only to reduce the deficit, no? Because that is all that the veto has as a consequence. The realignments will happen only later on in the spending process. Okay. Sorry, last for me. Secretary Chu Laurel, sir, would you have an update for us on the declaration of food security emergency? Well, the NPCC has finalized the draft nung Tuesday pa lang, and the document is now umiikot for signature. So na-delay nga, I was expecting it this week. So malamang next week makuha ko na yung signed document on the official recommendation for the declaration of rice emergency. Thank you. Next question, Jean Dagdag, Manag. i-ano ko lang para po, if you get a chance, it's in our website, the General Appropriations Act, Section 77. You'll see the meaning of savings. Magkaroon lang po ng savings pag na-release. You also have to consider that under Section 6 in the President's veto message, there are some 757 billion pesos na hindi pa po namin nalalabas na kailangan po mag-issue ng SARO. These are the changes. Ito po yung mga nabago from NEP to GAA. Okay, so Section 77, definition of savings. Section 78, rules on augmentation. Yan po yung mga kailangan nating tingnan. At meron din pong specific guidelines na ini-issue ang DBM on the release of those. Thank you, Sec. Jean Mangalus, Philstar. Hello. Sec Recto said that we're likely not to hit our 2024 GDP target. So, and we also did not hit our 2023 target. Are we still on track to reach the higher end of our target for the term of the president? We'll know that next week, no? The Philippine Statistics Authority will release the figure, the growth performance for the fourth quarter and the full year 2024. But anticipating that, given the developments in the fourth quarter, no, especially the several typhoons, no, that impacted heavily on our agriculture, and also many other industries, because offices were cancelled, suspended many times, no, and so I can imagine the losses across the industries, no? So I would expect the fourth quarter to be that as good as we had expected. So yeah, we may have difficulty achieving the 6% for the full year, but we'll see. For the 2028, for the whole admin of President Marcos, do we expect na ma-revise ulit yung target? Well, we do revise the targets as circumstances warrant. No? We do understand that, for example, for this year, the level of uncertainty in the global environment, in the global economy is I think, heightened. All these possibilities of retaliations, in the case of the events that tariffs are raised in the U.S., and so that would impact on us because we are
part of the supply chain, global supply chain, we exports, laking impact yan. Meron ng plano ang NFA which we will ba yung nagpapatagal para mapirmahan ito at maaprubahan dahil baka raw maabutan na noong pag-ani nila, hindi pa nade-declare. May sapat na panahon pa raw po ba ang NFA para i-dispose yung kanilang kasalukuyang buffer stock at mabili yung kanilang aanihin? Well, pati ako medyo namamadali rin, to be honest, and I feel for the farmers. But of course, there's a process that every government agency has to go through. While bago pa pirmahan sa mga head of agency, it has to go through, yung pag-barcode, yung ganun. But it's going around na. But may oras pa naman. But despite the fact na wala pa yung final recommendation sa akin, meron ng plano ang NFA which we will announce next week on the rollout of this NFA rice once we issue the rice emergency. Letter of intents have been issued to a lot of LGUs and OGCCs, to the armed forces and to the PNP para malaman na namin ilan yung gusto nila. No? So it's a matter of rollout na lang. The stocks are there, the stocks are positioned, so it's just a matter of booking the rice and Diyan sa mama na yan, meron din ho tayong nabalitaan. Talagang yung mga kinuha nito si Marcos Jr. sa kanyang gabinete, talagang mga kadyaming ho niya sa kalokohan. So, Lex, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Lagi lang hong titigan ng ilong. Ilong ho lagi tinititigan, ilong.